video is, you and your partner ba have mismatch sex drives? Hindi ba kayo compatible pagdating dito? Gusto mo, pero ayaw niya. Madalas ba yung pagtanggi niya sa'yo? Hindi ba sapat ang pagtatalik nyo? Okay, let's talk about action plan. Alam nyo guys, hindi lang sa mga short-time relationship nangyayari ang mismatch sex drives, nangyayari din po ito kahit na long-term relationship na kayo. Kapag ang mga drives natin ay hindi nagla-line up, pwedeng makaramdam tayo ng miserableng experience for both of us. Kapag tinanggihan ka ng partner mo, kapag inaya mo siya sa kama, very humiliating and lonely kapag nangyayari ito. Yung tipong nagising ka isang gabi, mainit na mainit yung pakiramdam mo. Then, all of a sudden, tatanggihan ka. At doon naman sa mga babae, nangiinit yung katawan mo, tas makikita mo yung asawa mo, ang lakas-lakas sumilik. Parang hindi mo na siya magawang istorbohin. Anong gagawin mo? Itutulog mo na lang at matutulog ka na masama ang loob mo. Pero, hindi naman ibig sabihin na hindi tugma ang inyong drives ay death sentence na. May mga paraan naman para magkaroon kayo ng long-lasting sexual happiness. Number 1 dyan, remember that it's your sex life. So, it's your responsibility to own it. Karamihan kasi sa atin, yung sexual fulfillment natin ay inilalagay natin sa kamay ng mga partner natin. Akala natin, responsibility ng mga partner natin yung ating sex life. Parang, hey, it's your job to make me happy. So, what I'm saying po is, if you want to create a long-lasting love and passion, ano man ang mangyari, sino man ang may gusto nung oras na yon, pareho kayong magbe-benefit from taking responsibility for your own turn-on. O kapag alam mo yung responsibility mo, alam mo yung gagawin mo sa'yo at doon sa partner mo. Hindi mo siya aantayin na gumawa para sa'yo. Kadalasan kasi, kapag may ginawa tayo dun sa partner natin, nag-expect din tayo in return na gawin sa atin. Dahil hindi mo inoon yung responsibility dito, nagkakaroon ka na ng bad sex. Dahil sa tingin mo, ikaw lang yung doer. Kasi hindi mo nga inoon yung responsibility. Instead, inilalagay mo sa kamay ng partner mo yung fulfillment and desire na isatisfy ka niya. What I love about this product, itong No More Dark Secret ng K-Skin, bukod sa may advanced whitening na siya na kung saan pwede niyang matulungan na pumuti yung mga singit-singit mo, moisturizing, meron siyang anti-irritation, antibacterial, maintain healthy pH level. Hindi lang pambabae, meron din po tayong panglalaki. Number 2, kailangan i-depressurize ninyo yung bedroom ninyo. Age, familiarity, and relationship problem, yan yung pumapatay ng libido natin. Kung bakit nawawala yung desire natin because dyan sa pressure na yan. Na-experience nyo na ba guys, yung tipong yung mga wife especially, mga kababaihan na inaantay nyong matulog yung partner nyo kapag wala kayo sa mood kasi gusto nyo, pagdating nyo sa kama, itulog na sila. Or vice versa, meron namang mga kababaihan na minsan ready sila nung gabi na yun, nagpabango, naligo, nilinisan ng gusto yung katawan nila. Then, pagdating nila sa loob ng kwarto, una lang natulog yung lalaki. So, karamihan sa mga babae, ganito yung technique, pinapauna nilang matulog yung kanilang mga asawa para hindi na sila makalabit nito. Dahil nga, may pressure doon sa loob ng kwarto. Minsan, may mga unresolved relationship problem tayo. Minsan naman, dahil sa edad, nagkakaedad na pareho, so nasa-set aside na talaga yung pakikipagtalik sa mga partner nila. Mga ganitong bagay, nag-end up ito dun sa mga bagay na hindi mo na i-express doon sa loob ng kwarto at doon sa partner mo. So, kinakailangan talaga guys na pag-usapan ninyo yung problema. Or else, pag hindi yan nasolusyonan, palagi ninyong pag-aawayan yan. Tuwing may mag-aaya sa inyo makipagtalik, matatanggihan kayo or magkaroon man, hindi successful talaga. So, pag puro pressure, mawawala ang desire, mawawala ang libido. Kasi sexual desire equals libido. Number 3, last one. Ito, very important to guys. Enjoy the small sensual moments. Alam nyo guys, pag punong-puno tayo ng pressure sa katawan mamimisinterpret na natin yung mga little touch, yung mga konting tinginan na nagpapahiwatig ng kagustuhan nila kayong angkinin nung oras na yon. Kasi nga, mas pinipili mo pang abalahin yung sarili mo sa ibang bagay kesa dun sa kapartner mo. Parang palagi kang irritable, kaya yung mga maliliit na bagay na lambing ng partner ninyo ay hindi na ninyo napapansin. Pero once na inalis mo ang sexual pressure or expectations, doon mo ma-appreciate ng gusto yung maliliit na bagay na pwede ninyong i-enjoy sa isa't isa. Yang mga small gestures na yan yung mga genuine connections. Kaya yung mga couples na nasa long-term relationship
relationship, yung mga small and sensual moments are very important. So, wag po nating baliwalain yan. For example, nasa kitchen yung partner ninyo, bigyan ninyo ng mahigpit na yakap galing dun sa likuran. Or kaya pag nagda-drive yung partner ninyo, himas-himasin nyo yung legs niya habang nagmamaneho siya or hawakan mo yung kanyang kamay habang nagda-drive siya. Gustong-gusto ng mga lalaki yan. So, yung mga small gestures na yan yung mga nagla-light up sa kanila and they feel special. Kaya kapag inoon mo yung responsibility mo when it comes to sex and dinipressurize mo yung bedroom ninyo and natuto kang i-appreciate yung mga little gesture or yung mga sensual moments ninyo, tingnan mo, magkakaroon kayo ng successful na pagtatalik. Dahil maliliit na bagay na appreciate ninyo, natututo kayong magbigayan. And kapag sinagot nyo naman sa akin, ay naku, ayoko ng yakap lang, ayoko ng himas-himas lang sa legs, gusto ko talaga is sex, I want more S. Remember, ang maliliit na bagay o gawain na ganito ay hindi kakulangan. Huwag mong maliitin yung mga maliliit na bagay na yan dahil yan ang magbibigay ng kuryente sa katawan ninyo. Part na po ng foreplay yan. So don't try to make anything extra happen. Instead, enjoy the moment. Maglandian kayo kung kinakailangan. Magpartner naman kayo. Yang maliliit na bagay na yan ay magdadagdag ng more passion and pleasure. So yun lamang guys ang video natin for today. I hope may nakuha po kayong tips sa mga pinag-usapan natin ngayon. At kung nagustuhan niyo po ang ating video, please give it a thumbs up, comment down below, and also share this video na rin po sa mga kaibigan na sa tingin yung matutulungan ng video natin. Once again, palagi po kayong mag-iingat at palagi po kayong manalangin. Thank you guys for watching and see you on my next one. Always love yourself and be a blessing. Bye!